efforts po ng Navotas City Government, yung pong supervision ng OCD, Department of National Defense, yung coordination nila sa international agencies na tumulong na magbigay ng technical assistance. At higit sa lahat kay Secretary Beans, kay Jose Calima ng DPWH na nag-provide ng maraming equipments para po tumulong sa pagpatay ng sunog. Nakita nyo naman na yung status, halos 70 to 80% completed na. Gusto ko rin magpasalamat doon sa lahat ng tumulong, particularly yung mga operators ng sanitary landfill, yung ibang mga kumpanya na nagpadala po ng equipment sa kanilang mga experts din na tumulong sa pagpatay. Siguro bigay ko na yung opportunity kay Mayor muna ng Navotas to give an mas detailed update siguro, Mayor. Yeah. So, good morning to everyone. Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Chairman Artes at Mayor Francis for this initiative. Sa pagpupulong po na to, moving forward. At syempre, yung mga susunod na mga meeting kasama yung government of Japan. Dahil although na-report na ng DNR na since April 23 na maayos na yung air quality at halos 80% na yung nawalang apoy at sunog, tuloy-tuloy pa rin po tayo dun sa ating ginagawa. At kahit malapit nang maubos po yung apoy at usok, hindi naman dyan natatapos. Kailangan pa rin natin tapusin po yung rehabilitation plan. Ibig sabihin po niyan, gaya ng pinakita ng JICA at ng Japanese rescue team, ay months pa po yan dahil kailangan pa rin nating patungan ng soil. Pero yung pinaka-importante ay hindi na po mag-liyab yan, hindi na mag-apoy at hindi na magkaroon ng sa mga katabing mga areas at hindi na maka-apekto po ito. At hindi mangyayari po lahat to kung walang tulong ng iba't ibang ahensya. Siyempre, MMDA, LCP, nandyan po ang DPWH, everyday po, every morning, ka-text ko si Sec Vince, si Jose Calima, every 5 p.m. Meron kaming meeting, 3 linggo na, baka sawa na po sa akin po. So, at syempre yung OCD po, nandyan yung Japanese government, mga private companies, San Miguel, yung iSwims at iba't ibang Asian shipping na nagdala ng mga heavy equipment po natin. At DNR, si Sec Mitch rin po, parating nag-update po doon sa kung ano yung nangyayari. At lahat ng ahensya po, pinaka-importante, nagpapasalamat po tayo doon sa mga nagtatrabaho pong halos 200 tao na araw-araw sa init. Napakainit po doon sa lugar po na yun. Walang humpay po yung kanilang trabaho at syempre may mga risks rin po dahil iba-iba yung terrain po dyan at yung usok. So maraming salamat po. Rest assured ay tutuloy lang po natin yung ating ginagawa at patuloy tayo mag-update at sana sa pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya at ibang private companies po ay hindi na po mangyari po ito. Thank you, Mayor. Siguro OCD muna doon sa especially SEC, yung technical assistance galing sa ibang government at agencies at yung pong efforts ni Secretary Gibo Teodoro at ni Special Envoy Yulo para po mabigyan tayo ng technical assistance dito po sa insidente. Asek. Maraming salamat, Chairman Artes. Ako po ay representative ng Office of Civil Defense, Department of National Defense. Nandito po ako at nagpapasalamat sa invitation na nakarating sa amin. At ako po ay nag-report kung paano po tumulong ang US Forest Fire Department at ang Japan government, particularly ang Japan International Cooperation Agency or JICA, at tinulungan dito ng Japan Disaster Relief Expert Team at Japan Embassy. Ito po ay naging na-realize po dahil sa
sulat ng ating Secretary of National Defense na si Secretary Chodoro. Humingi po siya ng technical assistance sa dalawang foreign government, USA and Japan, para po makatulong sa agarang pag-suppress ng fire dito sa landfill sanitary, Navotas sanitary landfill fire. Dahil po ito ay medyo bago at bago sa ating mga kaalaman. So nagpapasalamat po tayo sa mga technical assistance at ito po ay na-report kanina at maraming salamat sa mga ahensya na nagtulong-tulong dito at lalong-lalo na sa Navotas local government units, iba't ibang ahensya, DPWH, DNR, EMB, of course, nandyan po yung OCD bilang executive arm ng National Disaster Risk Reduction Management Council na nagko-coordinate ng mga efforts para magkaroon po ng teamwork sa pagsugpo at pag-address ng anumang effective monitoring para sa stabilization po ng landfill, and that would last for about 1 to 3 years, and then post-closure activities. So ito po yung mga mahalaga na na-endorso natin sa ating mga kaukulang ahensya para po hindi lang po natin minamanage yung short-term fire suppression, kundi yung long-term management ng landfill sa Navotas. At ito po ay tuloy-tuloy na effort ng ating coordinated whole of government approach. At itutuloy po natin ito. At katulad nung binanggit ng ating MMDA chair at chair ng Metro Manila DRRM Council na magpapatrain siya through the Tokyo Metropolitan Fire Department. At yun po ay maganda para din po sa ating future operations na hindi lang po tayo focus sa response kundi sa preemption and mitigation at preparedness. So ito po ay isang magandang lessons learned para sa ating lahat na hindi lang dapat tayo nagpo-focus sa response kundi anticipative actions, lalong-lalo na po itong bagong aspeto ng landfill fire. Maraming salamat po. Thank you, Asik Ibyo. Siguro, sunod muna natin si Yusek Kalima ng DPWH na sa tulong nila at sa malaking ambag nila ni Sec Vince Dizon, talagang nagpadala sila ng maraming equipments na napakalaki po ng tulong at yun po talaga yung in effect naka-apula ng apoy. Yusek Charles? Thank you, sir. On the part of DPWH po, ang instructions nga sa amin ni Secretary Vince Dizon ay provide whatever confident na yung target natin siguro in 4 or 5 days matapos natin yung pag-suppress ng fire. This is because dumadami yung lupa na dinadala natin, dumadami yung mga equipment, mga trucks, mga barges na ginagamit natin para sa pagdala ng lupa doon. And all of this is dahil nga dun sa ang approach natin ay hindi lang yung tulong-tulong yung lahat ng ahensya ng gobyerno, but we also include yung mga private sector partners natin. So it's a whole of nation approach. Thank you. So, si Mayor Zamora regarding yung learning experience dito and how we can disseminate itong mga information natin at yung mga matututunan natin in the future sa iba pang cities sa buong Pilipinas at sa buong Pilipinas. Thank you. Yes, thank you, Chairman. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Kanina po, during our meeting, ang ating pong Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council meeting, binanggit ko po una-una, we commend the local government unit of Navotas, of course headed by Mayor John Ray Chanco,
Alam natin kung gaano katinding pagsubok ito sa kanilang lungsod at mahabang panahon, hinaharap talaga nila itong sunog nito. Ngunit konting-konting panahon na lang ay matatapos sapagkat 80% na po no, ang naging coverage ng intervention at base po sa prenesenta kanina ay maiksing panahon na lang at matatapos na po ito. So binanggit ko kanina na dapat magsilbing leksyon po ito sa ating lahat na nakita natin ang mga posibleng mangyari sa isang sanitary landfill. It has been something that the Navotas LGU has been trying to contain with the help of our national government agencies. At nakita natin that in time, no, from the start of the fire hanggang ngayon, iba't ibang mga strategiya ang kanilang ginawa at eventually nakita natin kung ano yung kumana. So sabi ko ako kanina, dapat magsilbing leksyon ito sa atin kung ano yung mga tamang strategies and interventions na ginawa kung sakaling mangyari ito sa ibang lugar sapagkat sa Metro Manila ang Navotas lang po ang merong sanitary landfill, but in the province of Rizal we have two areas, no, yung San Mateo at ang Rodriguez. So dapat alam na natin ang mga dapat gawin at yan po ay mga natutunan natin sa pangyayaring ito. At hindi lamang dapat yung sunog ang ating paghandaan, dapat po dito sa Metro Manila, ganun din sa iba't ibang LGU sa ating bansa, we should identify ano yung pinakamalaking disaster risk sa mga LGUs natin para bago pa man ito mangyari ay prepared na tayo. At sa ilalim naman ng batas ng Disaster Risk Reduction and Management ay may pondo namang inilalaan sa atin for pre-disaster preparedness. So we should identify yung mga possible disasters that will happen in our LGUs and prepare for them para mas prepared tayo rather than reactive. No? So again, we commend the Navotas LGU and of course all the national government agencies that have helped contain this fire at again, konting panahon na lang ay matatapos na po ito. Maraming salamat po. Questions? Two questions lang po. First question, Gerard de la Peña, TV5. Hi sir, kayo na po nabanggit na yung Japanese entities, they really help a lot. Could you please describe to us ano po yung nabago dun sa method para mas mabilis yung pag-abula ng apoy? Yeah. Yung OCD siguro. Yeah. Yung tinuro kasi, yung landfill kasi, iba-iba yung terrain yan. So we started dito sa south side, papuntang north. At syempre gusto nating bilisan yung ating operations. Kaya lang yung usok po ay yun yung wind direction, yun yung problema. At saka yung terrain po. Kung iba sa inyo, baka nakapunta doon, masyadong steep yung ibang area. So, delikado po na pumasok yung mga heavy equipment doon. So, ang technical assistance na tinuro ng Japanese disaster team ay tinuro nila doon sa mga heavy equipment operator natin para mas mabilis, maraming areas na sabay-sabay kailangan i-operate. Pero kasama dyan yung safety side. So, gumawa muna ng access. Napakahirap kasi nung lugar po niyan. Gagawa muna ng access. Tapos sisiguraduhin flat yung surface na may daanan, pampatigas para mapatungan ng heavy equipment. At layer by layer siya. Parang rice terraces. Pakonti-konti, paakyat siya hanggang makaabot tayo sa taas. Habang yung ibang trinatrabaho naman ng grupo ng DPWH at dun sa private companies, dito naman sa kabilang side. So, nung naayos po natin yan, mas mobilis po yung trabaho natin. Kaya nga 2 weeks ago pa lang, tinatanong na po kami gano'ng katagal. Hindi natin masagot yan dahil maraming factors po. Minsan, pag umihip yung hangin, baliktad, hinto po yung trabaho po. May mga gano'n, alam ni Yusek Kalima po yan, at ng OCD, kailangan nating huminto ng maaga. Pero kung iba-ibang areas po, yung pwede nating simulan, kaya napabilis po. Kaya biglang ngayon, makikita po ninyo, halos flat na po yung ibabaw at doon na tayo sa mga perimeter areas lang na nag-ooperate. So yun po yung malaking tulong po ng Japanese team through the Japanese government and JICA. Siguro, bigyan natin opportunity si Asek, yung mga techniques na itinuro na yung compartmentalization, yung mga dinidiscuss nyo kanina na
mga sistema on how to do it right para mas mabilis at epektibo yung pag-apula ng sunog. Opo, As a- maraming salamat, MMD Chair. Yung isang nakita kong na-emphasize ng ating Japanese Disaster Relief Expert Team ay yung importance ng compaction. Kasi sabi nila, kapag lalagyan ka agad ng soil covering yung mga waste, masyadong makapal ang kailangan mong soil. So, they emphasize na dapat i-compact muna yung waste para kunti na lang ang kailangan niyang soil, no? So, 'yun ang ginawa at na-describe kanina ni Mayor Chanco yung mga iba't ibang proseso na ginawa nila, no? I-demonstrate sa amin kasi nandun din kami, nandun din si Mayor at saka ibang ahensya. Talagang ipinakita ng Japanese Disaster Relief Expert Team yung kahalagahan na dapat maampat kaagad, ma-stop kaagad yung oxygen. At naipakita nila na dito sa western portion ng landfill, kung saan nandun yung Manila Bay, doon pumapasok yung maraming hangin at malakas na hangin. So, although slope yun, ipinakita nila na pwede ring dalhin doon yung heavy equipment at yun ang unahin para right there and then, ma-stop natin yung malakas na hangin pero nangangailangan ng talagang demonstration. So, dinemonstrate nila katulad nung paggamit ng anong tawag? Yung backhoe yung kanyang Press muna niya. ipipress muna niya. So, 'yan ang bago, no? Hindi 'yon na ginagawa na kahit medyo mataas yung waste area, kaya ng backhoe. So, ikinumpak ng backhoe using yung kanyang arm and then sinundan ito ng bulldozer para sa compaction. Yung bulldozer nakataas yung blade niya ng 1 foot and then yung bulldozer ngayon ang nagpabalik-balik. So, with that, compacted yung waste and then sinundan ito ng soil capping. So, yung soil capping na yon, kunti na lang ang kailangan. At nasiguro na yung step by step, ang gusto kasi nila, so para ma-preempt yung potential ng avalanche, so dito muna sa level, lower level, and then step by step. So, yun ang mga nakitang mga bagong pamamaraan at nangailangan ito ng maraming machinery. So, lahat kami ay nagtulong-tulong para suportahan yung mga oil requirements, fuel requirements ng mga backhoe, bulldozers, etc. Pati mga truck at yung mabilisang kuha ng mga soil cappings. So ito po yung and then meron po silang equipment na lagi nilang tinitignan yung soil temperature at nakikita nila doon saan yung hot areas, hot spots. And then all others naman ay ginagawa na ng ating mga nabotas task group. Yun nga lang, yung mga techniques na yon ay mahalaga para siguraduhin na yung immediate fire suppression ay effective. Dahil pagkatapos po ng immediate fire suppression, hindi lang po nagtatapos doon ang proseso. Ang mahalaga doon ay ma-monitor for 2 to 4 months kung mayroong mag-a-appear pa ng mga subsurface fire o fire para tabunan ulit. Thereafter, pagkatapos ng effective monitoring of operations ay yung monitoring naman ng stabilization. Kung saan i-monitor mo kung may mga susulpot pa ng mga subsurface fires and yung long term po na kailangan pong lagyan ng gas ventilation pipes para lumabas yung mga methane gas at hindi na ito mag-produce ng future combustion. So, ito pong immediate fire suppression na ito, in-emphasize ng ating Japanese disaster relief experts
na ano lang po ito, immediate, but it should be sustained and continuously monitored and managed para siguradong hindi na magre-recur yung apoy. So, yun po. Maraming salamat po. One more question for Chairman Ton. Any policy recommendations para hindi na po maulit ito? Well, sa policy kasi meron namang terms ng ECC ang lahat ng sanitary landfill. So, yung compliance dyan ay importante. And secondly, siguro magko-coordinate kami closely with DNR kay Secretary Mitch Cuna na para mapaghandaan. And then, kanina in-invite din natin yung ating mga operators ng sanitary landfill, hindi lang dito sa Metro Manila, para increase din yung awareness nila and capabilities para po maiwasan yung mga ganitong pangyayari. So, siguro sa accreditation process din namin kung saan namin i-dump yung aming basura dito sa Metro Manila ay mas maghihigpit po tayo. Sabi nga ni Mayor Zamora, kailangan matuto tayo dito sa pangyayaring ito. And hopefully, ma-prevent natin to. At siguro importante rin yun nga, yung pag-aaral. Kaya nga kami nakipag-ugnayan sa Tokyo Metropolitan Government na gracious enough to host isang team natin na ipadala sa Tokyo para mag-aral po ng disaster response, hindi lamang sa pagpatay ng sunog dito sa sanitary landfill, kundi preparedness in general sa lahat ng uri na sakuna. Nico Dogsik, DCM. Good afternoon po, gentlemen. Yung first question ko lang po is, since medyo malaki na rin po yung naapula, Mayor, doon sa sanitary landfill from, I think, pinakita niyo po kayo ng presentation, 48% noong May 1, now almost 80%. Can we estimate lang po siguro na by next week maapulan siya since 20% na lang po yung natitira po na may sunog po doon sa landfill? Tulad ng sinabi natin kanina, ginagawa natin lahat para mapabilis natin itong pag-apula totally. Kaya lang mahirap mag-estimate dahil maraming factors, yung wind direction at iba't ibang factors. Pero nakita niyo naman, di naman namin pinangako previously na ganito, mas mapapabilis natin. Pero nakita niyo, halos 80%. No po. So rest assured po, lahat gagawin po natin kasamang iba't ibang ahensyang nandito para mas pabilis pa natin. Pero kailangan nating consider parate yung safety ng mga manggagawa po natin doon na nagtatrabaho po doon. So nag-update naman po tayo daily. Every 5 p.m. nagmi-meeting po kami ng ating task force kung ano ng development nung araw na yon at anong plano namin dun sa succeeding day at ano pa yung mga gamit na kulang, ano pa yung resources na kulang at para matapos natin to. Pero yun nga, although parati natin pinag-uusapan yung pagpatay ng apoy at usok, hindi naman dito natatapos po yan. Kasi ayaw nating, merong mga areas po kasi na nahinto na natin yung apoy at sunog. Pero after a few days po, nagbabalik po yun kung hindi natin natabunan ng lupa po yun. So napakarami pa pong lupa ang kailangan natin para makover yung 44 hectares po na yan. At gagawin po natin yan hanggang talagang masasabi natin na safe. At susundan po natin yung mga recommendations ng ating mga iba't ibang eksperto. And second na lang po ng question ko is may update na po ba doon sa possible charges na pwede po nating ikaso or ireklamo po doon sa dati pong nag-maintain po noong landfill? Malinaw naman po doon sa ating technical conference 2 weeks ago at nagsalita na rin si Sec. Mitch Cuna doon nag-visit doon sa ating Siyempre may pananagutan po yung may-ari po ng ECC, hindi naman po transferable po to. At nasabi na rin niya, nasa Solicitor General na po yung mga data at yung mga
papeles po niyan. Definitely, merong kailangang managot po dito. Kasi hindi naman po ito mangyayari kung walang kapabayaan. Dahil sabi ko nga sa inyo, 20 years na po ito. Kaya lang nung inabandon, kung kailan pa siya sarado, sarado na po yan since last year, doon pa po nagkaroon ng ganitong malaking problema po. So, maliwanag naman po yan sa DNR po. Erlo Bringas, Net 25. Kay Mayor po, Mayor, may gagawin na po ba tayong long-term rehabilitation plan to make this not happen again? Actually, kahit hindi responsibilidad ng pamalang lungsod, itong rehab, parang ginawa na rin po kasama yung iba't ibang ahensya. Dahil kasama dun sa pag-operate ng landfill ay yung safe closure and rehabilitation plan na hindi in-implement. At hindi naman natin pwedeng hintayin na gawin po yan dahil meron na pang epekto dun sa mga mamamayan po natin at iba't ibang syudad. Kaya tayo mismo ang umakto kaagad sa tulong ng mga ahensyang nandito at iba't ibang pribadong kumpanya. So, gaya ng sinabi po natin, tutuloy lang po natin to dahil hindi naman tayo pwede maghintay. At dun sa aksyon at dun sa pananagutan, maliwanag naman po ayon sa DNR na may pananagutan po yung operator po. Or Chairman po, Chairman, do you think po na dapat i-add na sa waste management system? Yes, siguro, yun nga, naitanong kanina regarding policy changes. Siguro magko-coordinate kami closely with Secretary Mitch Kuna ng DNR para doon sa mga conditions. Masihigpitan siguro namin yung coordination, yung conditions for accreditation para ma-ensure na hindi mangyayari ito. Rambo Labay, Radio 5. Sir, Mayor, saka sa inyo, sir. Alam na natin na sa susunod na mga buwan ay tag-ulan na. At 44 hectares po yun, Mayor, nabanggit nyo. Gaano kalaki yung pagkukunan natin ng lupa, pagtatambakan, at saan galing yung lupang pagtatambakan, at sakaling tag-ulan na, shape ba yung sakaling putik yun, paano yung kalusugan ng ating mga mamamayan? Yeah, so kasama yan dun sa lahat ng ginagawa po natin. Unang-una yung lupa po, first day pa lang po nung in-advise po sa atin na para ma-apula yung sunog at yung apoy ay kailangan ng lupa. Ang una kong tinawagan ay si Secretary Banoy Lopez po ng DOTR dahil alam naman natin na maraming hinuhukay po dun sa mga subway at iba't ibang sa PNR. So araw-araw po, napakaraming truck po na dinadala dyan ng lupa. Nandiyan rin po yung San Miguel na nagdadala ng hindi lang lupa, yung lime po. Ilang barges na rin po yan na dinala rin po at iba't ibang pribadong kumpanya na nagdadala rin po ng lupa po dyan. So estimate po natin sa 44 hectares po niyan, halos 200,000 tons ng lupa po yung kailangan nating itapon po dyan at ilatag po natin dyan para maging safe po yung lugar po. Chairman, alaman naman natin na ang talagang Japan expert talaga, hindi lang sa ganito, sa lindol. At alam naman natin, puro tayo sa lindol. Wala ba kayong planong MOA aside from doon sa nabanggit nyo, Chairman, na magpapadala kayo sa Japan na mag-seminar para at least magtulungan tayo sakaling magkaroon tayo ng biglaan katulad nito, hindi naman natin inaasahan, wala tayong dito eh. Unlike sa US, sanay sila sa mga grass fire, di ba? Meron ba kayong planong gano'n? Well, during our bilateral meeting last week with the governor ng Tokyo Metropolitan Government, si Governor Koike, ay nag-agree po kami ng close coordination and collaboration regarding disaster response. Yan nga po, una kong hinihiling sa kanya yung technical assistance dito sa ongoing fire. Baka may mga mai-contribute pa silang mga iba pang mapayuan pa tayo ng iba pang pamamaraan para mas mapabilis yung sa future na kailangan gawin. Dahil based sa aming pagpupulong noong Tokyo Fire Department, may experience din po sila sa ganyan. Marami rin po sila din na nirespondihan na ganyang
klase ng sunog na although hindi daw ganito kalaki kasi mas mabilis nilang naaagapan. Marami silang sinabi sa akin na mga ginawa nila to suppress yung fire sa ganitong sanitary landfill. Although I'll let them explain sa meeting sa May 8 sa ating mga responders para diretso sila magsabi, baka magkamali ako eh. So, dahil hindi naman ako expert. Regarding naman doon sa collaboration, yes, nag-agree kami ng Tokyo Metropolitan Government at ng Tokyo Fire Department na magpadala ng mga trainees kung saan ititrain tayo, hindi lamang sa pagresponde sa sunog na ganito, kundi sa lahat ng aspeto ng disaster preparedness and response. So siguro mapadala natin yan June or July na. At tuloy-tuloy naman daw po yon. Hindi lamang itong first batch, kundi pwedeng tuloy-tuloy yung pagpapadala natin ng ano. And ang ni-request ko naman sa kanila ay trainers training para po yung ipapadala natin doon ay matuto kung paano mag-train naman ng iba pang mga volunteers, responders. At yung pong 12 na allotted sa atin na ipadadala doon, nasabi ko kanina, hindi lamang po MMDA personnel ang ating ipapadala. Kukuha na rin po tayo ng mga trainees or trainers mula sa OCD, EPWH, DNR, at iba pa pong ahensya, BFP siguro, ng DILG. So, para po mas maraming matuto at mas mabilis yung pag-cascade ng information and knowledge. So, tuloy-tuloy naman po yung capacity building natin with the help ng Tokyo Metropolitan Government. Sir Kadapan. Hi. Magandang araw po. Tanong ko po, may tropical depression outside PAR right now. Ano po yung, kung posibleng dumaan ito, just in case dumaan mismo ito sa Navotas landfill, ano po yung maaaring maging epekto nito at saka ito ba mapapabagal niya o mapapabilis yung pagkapulan ng sunog? Galing pag-aanda natin. Sorry, pakiulit-ulit. May tropical depression po outside PAR. May monitor ang pag-asa kanila. Kung ano po yung nakikita niyo na posibleng maging epekto nito doon sa pagkapula sa sunog? Gaya ni sinabi natin, 20 years na po itong landfill po na to eh. So, umaaraw, umuulan, bumabagyo, okay naman po siya. Naging problema lang talaga ay hindi natapos yung safe enclosure rehabilitation plan at inabandon po siya. Kung hindi po siya inabandon, kung nagkaroon ng konting apoy po yan at nandun yung mga heavy equipment at lupa, masusuppress ka agad yan. At kaya kumalat po yan dahil maraming gas po dyan sa ilalim. So may methane po dyan. At dahil nga walang equipment, walang nagme-maintain, kaya biglang kumalat ng malaki at inabot ng 90% ng total area yung nasunog. So kahit umulan at sa tingin ko baka temporarily mas maganda yung magandang malamig na weather kasi isa rin sa reasons nung bakit nag-apoy yan ay sobrang init po, summer. At usually, pag summer months po yan, ang ginagawa, may mga nagdidilig po dyan. Nagmi-misting po sila simula pa lang March, April, May. So, siguro, maganda rin na pag natapunan na natin ng soil, yung top cover, kahit umulan po yan, at least hindi siya ganun kainit po. Andrew Ronquillo, Philippine Star. Sir, how sure are we po na hindi na mag-reignite yung area ng mga nakakulan na? Yeah. Natabunan natin. Yan yung talagang goal po natin. Kaya nga, as I mentioned earlier, we don't stop dito sa ginagawa nating fire suppression. Doon sa plano ng Japanese, kaya ilang buwan po yun, na kailangan tuloy-tuloy yung soil covering po natin. At yan naman yung plan nung doon sa rehab plan talaga. So, yan ang tutuloy-tuloy nating gagawin. At kailangan kasi, merong nagmo-monitor po dyan. Para nga kung merong nagsimulang konti pa lang na ganyan, ay ma-prevent na natin na lumaki po siya. J. Mark Nagala, Radio Pilipinas. Drone, merong technical imaging. Yeah.
So, isa pang naging effective po rin sa atin ay gumagamit tayo ng drone na may thermal imaging. So, yun yung ginamit rin natin kung saan tayo nag-operate ng priority areas natin. Kung saan pinakamainit, ibig sabihin doon yung pinaka matinding apoy at sunog, doon tayo nag-operate. So, kahit matapos to, gagawin pa rin natin yan para doon pa lang sa ilalim kasi hindi mo naman nakikita kasi yung apoy, usually sa ilalim po yan, subsurface. So, gagamitin pa rin natin yung drone po regularly para makita natin kung may potential na mag-init yung area po niyan para maagapan po natin. Mayor, after po nitong makontain na yung sunog and ma-rehabilitate na, sabi nga usage is 2 to 3 years ang abutin. And gumastos na po ang gobyerno dito sa rehabilitation nitong land na ito. Kino-consider po ba ng local government na i-take over to since ito'y privately owned na lupa? Kino-consider po ba ninyo na ibawiin ito para sa redevelopment ng LGU? Sa kapakinabangan na rin po ng mga nabutin. Actually, na-expropriate na po yan eh. So, sa tingin ko po, hindi na po pwedeng i-expropriate ulit ng gobyerno. Na-expropriate na po yan ang private company kasi magiging part siya nung sa airport. Okay, so kailangan lang natin gawin po dito, makapag-coordinate po dun sa owners po kung ano yung plano po nila. At sigurado naman ay priority natin dito yung safety po ng lugar po niyan. And kay Chairman po, aside dun sa disaster response and yung mga pang practices sa solid waste management, may share din po ba ang JICA para dun sa technology naman dun sa ginagawa nila sa pangolekta, yung repository ng mga basura na nakukolekta po? Well, may prior coordination din naman tayo. Isa sa mga effective na method nila kung basura ang pag-uusapan ay yung waste to energy pa rin. Meron naman tayong 2 proposals na na-receive. Although naghihintay tayo ng development sa green energy auction ng Department of Energy, which is magpapa-auction kasi sila ng waste to energy projects din. I understand, I think ngayong buwan na ito yung bidding yan. Kaya hindi pa natin ina-actionan yung 2 PPP proposals for the construction ng waste to energy na nakita rin natin sa Japan na very effective, safe. Yung isa pang napuntahan namin ay nasa gitna ng park. So, with the right technology siguro, it will be environmentally safe din naman. And yun tingin ko yung mag-a-address noong problema natin sa basura. And then, na mapiprevent din yung ganitong pangyayari dahil mami-minimize na yung itatapon sa sanitary landfill. At instead na itinatapon natin sa sanitary landfill yung mga basura, ay mako-convert pa natin sa energy. Mark Makalala, GCW. Good afternoon, sirs. Earlier dun sa presentation na banggit na divided sa 10 sectors, no, yung ginagawang pag-akula. And na-mention din na yung gitna na part yung wala ng apoy. Ang concentration na dun sa sector 1, 2, and 3. I'm curious, sir, ano yung composition dun sa sector 1, 2, and 3? Bakit mas matagal maakula? And also, di ba yung daan papunta dun sa landfill, sa sides mo na siya daraan? How come na mas nag-concentrate sa gitna, sir? Can you just please explain? Hindi. Nagsimula tayo galing dito sa daan, papunta dun sa north side. Hindi tayo makapagsimula sa north side dahil pag ganun po yung ihip ng hangin. Yun yung papuntang Ubando. At hindi tayo makakadala kaagad ng heavy equipment doon dahil kailangan naming ayusin yung mga access road papunta doon sa likod. Kaya ang ginawa po natin mula dito sa south papuntang north, nagsimula rin tayo dito sa east at yung west po. So, yun po yung dahilan po nun. So, pag ganun kasi yung hangin So, kung doon tayo nagsimula, hindi rin makakatrabaho yung mga operator po natin dahil magiging zero visibility po. Ito yung sinasabi po natin na kung minsan umihip yung hangin papuntang south, kailangan huminto ng mga heavy equipment operator po natin dahil wala na po sila makikita. Sir, kanina banggit nyo rin 200 tons kailangan pa ng soil
para ma-cover yung buong landfill. Ilan na yung tons ng lupa ang na-cover at ilan pa yung kailangan ngayon? Well, siguro nakaka 30 to 40% pa lang po tayo sa pag-cover po. Kasi talagang inuuna natin na masuppress yung fire tsaka yung usok. Pero eventually, kailangan nating patungan rin po yan ng soil. Sir, there are groups and researchers na nagsabi na possible daw long-term effect yung pollution dun sa marine life and ecosystem, food system, doon sa Manila Bay dahil konektado daw yun, sir. Any measures na ginagawa natin para maiwasan ito, sir? And kamusta yung assessment? Kaya nga nandyan yung DNR. In fact, yung truck po nila ng equipment nandun mismo. And every day, nagsasampling po sila. Hindi lang ng air sampling, kundi water sampling. And so far, okay naman po. Thank you, sir. Patrick Cruz, Rappler. To Mayor John Ray. Ask ko lang, sir, picking up from the discussion earlier regarding dun sa timeline leading up to the fire, nag-withdraw ng SCRP plan yung PhilEco. I'm curious bakit, parang may na-mention something about issue of ownership. Parang ang na-pick up ko was that parang they abandoned the plan or parang they withdrew the plan because they argue na tama pa ba na they're no longer responsible since na-expropriate na and under San Miguel na yung property. We discussed this during the technical meeting, and the DNR mentioned and stated that the ECC is non-transferable. Okay, so even if the title or the property owner changes, the operator still holds that ECC, and it says there that whoever holds that ECC has to finish the safe closure and rehabilitation plan. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi na sa akin yung property, hindi ko na gagawin. And in fact, in-admit rin ng DNR po doon na dapat 6 months prior magsara ay meron ka ng pinasang plan. So, August 26, 2025, yung close, yung natapos yung franchise. And as we mentioned earlier, as early as 2 years prior 2025, ay nabigay na namin yung notice na we would not renew. So dapat 6 months before August 2026, napasa na nila yung plan. Since wala pa silang plan at tapos na yung August 2026, doon pa lang violation na po yun. Sir, do you find it interesting also yung notice na sinend sa PhilEco ng I think DNR no, April 10, and then at the same day, nangyari rin yung fire incident? Well, ang nangyari kasi dyan, noong December, hinihinga na namin sila ng plan, and sinasabi nila, magpapasa sila. Late rin kasi nag-submit ng plan yung operator. So, late sila nag-submit ng plan, but later on, they withdrew that plan. Last questions from Andrea Taguines, ABS-CBN. Hello po. When you na-mention lang po kanina na okay na yung air quality, when we say that, is that for Metro Manila or even for Bulacan po, since affected din yung Yes, may nagtetest rin yung DNR. Hindi po sa amin galing yung nagsabi na maayos yung air quality. DNR po yun. DNR EMB. So daily, I think ilang times a day nag-check sila ng air quality. So kasama po doon yung Bulacan. Kasi naglalagay rin sila ng kanilang monitor po doon. And since may reported parang And, nagkasakit and namatay din po pala sa Bulacan, are we also extending parang assistance? Well, yung first day pa lang po na nangyari po to, ay nag-send na rin po kami kaagad ng first day. April 11 pa lang, nag-send na kami ng medical team, medicines, and masks. And wala na pong evacuees doon sa evacuation center, kausap ko si Mayor Ding. And doon sa allegedly na namatay po, hindi naman po yata siya related dahil sa fire. Nandun po siya sa evacuation center at marami na siyang sakit talaga. And last na po, for you said, you mentioned lang po kanina na mayroon kayong 4 to 5 days na target po. Ano, can you explain yun? Is that parang putting up the fire na talaga? Based kasi doon sa yung results ng pagpapalipad namin ng drone with thermal imaging capability. Nakikita namin kung anong lugar na lang ang mayroon pang may apoy.
So nakikita namin nga na mga 20% na lang ng area ang merong ganun. That's why based on sa daily output namin in terms yung pagtabon ng lupa, ang sabi ng mga tao namin doon mga 4 to 5 days ang ano. So lalo ngayon dahil dumadami na yung supply ng soil na dumadami yung equipment dahil nga dun sa ginawang coordination with other mga private partners na ginagawa ni Secretary James. So we are optimistic naman na we will meet our projection. Of course, with the leadership ni Mayor. May other matters lang si Mayor Zamora regarding yung launching ng libreng bigas ba yan, Mayor? Yes, tama-tama po, nandito rin po ating media. Mabilis na naman po ito, Chairman. So nais ko pong ipaalam sa inyo na ngayong araw po ay simultaneously nagsimula na po ang mga Metro Manila LGUs ng pamamahagi ng bigas. Ito po ay kasama po sa programa ng ating national government na bawat bayan makikinabang. So ang pondo po na ginagamit natin ay yung Local Government Support Fund. Ito po ay base sa isang computation na derived from our population. So yung pondong inilaan po para sa bigas ay dinownload na po sa mga LGUs maybe a month or a month and a half ago. Nagsimula na ho yung bidding process as early as then. At ngayon nga po ay namamahagi na ho kami. So simultaneous po ito sa Metro Manila. Ang mga beneficiaryo po na mapipili ng bawat LGU, depende na ho yan sa ating local government units kung sino sa tingin nila yung mga dapat maging beneficiaries sa kanilang mga lungsod. At kami po sa San Juan, we chose our senior citizens. Other LGUs may choose other sectors. So kapag meron po tayong napiling beneficiaryo, 4 na beses po sila makakakuha ng 10 kilong bigas. At ang napag-usapan ho namin ng mga Metro Manila mayors, ito po ay sa May, July, September, and November. Para bago yung citywide distribution tuwing Pasko, ay merong one last round pang matatanggap po ang ating mga mamamayan. So, muli gusto ko lang linawin po, 4 na beses po ito, 10 kilo kada bigay para sa kabuang 40 kilos po. At hindi ho dapat magpalit ng beneficiaryo kung sino yung nakatanggap ng unang round hanggang sa pang-4 na round, siya po makakatanggap. At gusto ko pong ipaalam sa inyo, libre po ito. Walang dapat maningil. Wala ko kayong dapat bayaran. Ito po ay libre. At mula nga po ito sa Local Government Support Fund. So, maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat. Mayor. Thank you very much.